Natapos na ang ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para bigyan tayo ng buod ng talumpati ng Pangulo, nariyan pa rin sina Naomi Tiburcio at Christian Vascones sa Batasang Pambansa. Naomi, Christian? Yes, Ninya, umabot sa 1 oras at 33 minuto ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami siyang tinalakay na inabangan ng mga dumalo at ng buong sambayanang Pilipino. Inilahad niya ang mga naging hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon, kabilang ang malawakang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal ng DPWH at mambabatas nang nasampahan na ng kaso at nakulong, habang halos 25 billion pesos ang nabawi at naka-freeze o napreserbang mga pondo at ari-arian na mula sa mga pinanghihinalaang tiwaling transaksyon. Ibinida niya ang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Binigyang diin niya ang pagpapauwi sa mahigit 12,000 OFWs, pagtulong sa mahigit 140,000 Pilipino sa Middle East, pagtiyak ng sapat na supply ng langis, pagpapatupad ng mga price rollback, pagpapalawak ng mga ayuda, at pagpapatuloy ng mga programang tulad ng Benteng Bigas, Kadiwa, AIX, Tupad at mga subsidiya para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Inihayag din ng Pangulo ang mga nagawa ng pamahalaan sa mga proyekto sa infrastruktura, transportasyon, enerhiya, agrikultura, pabahay, edukasyon, kalusugan at disaster preparedness. Kabilang dito ang pagpapalawag ng mga railway projects, pagpapalakas ng renewable energy, pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center, pagdadagdag ng silid-aralan, pagpapalawag ng mga benepisyo ng PhilHealth at MyEVIP, pagpapatuloy ng 4PH housing program at pagtutulak ng mga hakbang para sa mas mababang presyo ng kuryente at mas malakas na seguridad sa pagkain at enerhiya. Umani naman ang palakpak at standing ovation ng sinabi ng Pangulo na tatanggalin na ang systems loss o tanggalin ang systems loss na ipinapasa sa mga consumer. Ito yung naaakse ang kuryente mula sa power plant patungo sa mga consumer. Ipinapasa ito sa mga consumer dahil bahagi raw ito ng kabuang gastos ng pagpapadaloy ng kuryente. Mula sa ating at kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Bukod dito, dapat daw bisitahin muli ang nuclear energy. Dapat maipasa ang Sariling Kuryente Act. Pinangako din ng Pangulo ang operasyon sa 12 MRT 7 stations sa darating na 2027 mula North Avenue hanggang Sacred Heart, Quezon City, pati ang North-South Commuter Railway sa Valenzuela hanggang sa Malolos, Bulacan. Isusulong din ng Presidente ang mapalawak ang income tax exemption. May 10% aumento rin sa pensyon ng SSS na pinaaga sa Hunyo. Mayroon ding promotion ng 80,000 teachers. Magpapatuloy din ang Benteng Bigas Meron na program at nakiramay din ang Pangulo sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban City. Sinabi rin niya na target din na mag-launch ng kauna-unahang rocket ang Pilipinas sa space na ilulunsad po sa Cagayan. Sa larangan naman ng ugnayang panlabas at pambansang seguridad, binigyang halaga ng Pangulo ang pagpapalawak sa free trade agreements, pagpasok ng mga bagong pamumuhunan, pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN at matatag na paninindigan sa 2016 Arbitral Award kaugnay ng West Philippine Sea. At din niya sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan ang Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino ng pagkakaisa. Sinabi niya sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay titiyakin nitong matatapos ang mga nasimulang programa at may pagpapatuloy ang mga reformang nakatuon sa pag-unlad ng bansa. Niya? Yes, maraming salamat sa inyo, Naomi at Christian. Pero gusto ko lang kayong tanungin, kayong dalawa personally, ano sa inyo ang naka-connect sa inyo sa speech ng ating Pangulo?
Yung pinaka nagulat ako doon niya, no, yung kasi may pinrepare na speech na binigay sa media, merong mga adlibs ang Pangulo na hindi nga kasama doon sa initial script na ibinigay niya sa media. Yung unang-unang bahagi, 'di ba? Yung update doon sa controversial na flood control mess kumbaga nabanggit ng Pangulo. Yun yung nakakakilabot kasi 'di ba? For the longest time ang mga tao talaga sinasabi, yun yung number one concern na gusto nilang matalakay ng Pangulo. At yun din yung inaabangan ng lahat ng mga na-interview natin mga opisyal ng pamahalaan, no? Ano ba yung solution o resolution doon sa pangako niya noong 2025 SONA ng Pangulong Marcos Jr. At kung ating susumahin yung kabuuan ng kanyang talumpati sa second to the last SONA ng Pangulo, no? Hindi lahat ng mga sinasabi niya na direktang may epekto sa sikmura ng Pilipino ay ipinabatid niya ng kumbaga madaling maintindihan ng mga Pilipino gamit ang wikang Pilipino, abay naipaintindi niya sa mga tao Tama. at nahihatid niya kung ano man ang mensahe ng Pangulo at ng pamahalaan para sa taong bayan. Ninya? Naomi and Christian, si Jekto, no? Base kayo mismo nandiyan sa Kamara kasi maraming times naman, di ba, partner, na talaga may palakpakan and standing ovation. Pero na-observe niyo ba kung alin doon yung pinakamalakas? Is either yan yung sa kuryente or sa West Yung kuryente Philippines? is one. Oo. Ano yung napansin nyo? Yung talagang umani ng malakas sa palakpakan? Yung sa kuryente kasi parang 3 beses sila nagpalakpakan. No? Yung sa China, significant din yung palakpakan doon. Di Pero ba? naging, kumbaga, Naomi, matindi o mabigat yung kanyang mensahe kung saan sinabi niya na ang mga Pilipino ay hindi sinungaling, hindi tayo racist at hindi tayo graceless. So, para sa akin, ito ang nagpapatunay na ang isang Pilipino galing mismo sa Pangulo ay hindi pasisihil kahit anumang pang-aapi ang gagawin ng mga banyaga sa atin. Yes, at ang kanyang panghuli ay sinabi niya ang kinabukasan ng mga bata, ng kabataan, na kung ano man ang gagawin ngayon at kung hindi tayo siguro magbubuklod-buklod, papaano na, di ba, ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. So, kumbaga, tama ka, Christian, nung sinabi mo sa bandang huli, imbis na, kumbaga, sagutin niya yung kanyang mga kritiko, maging defensive or maging bitter, kung ang ginawa niya, no, he called for unity and he appealed to the emotions and the sense of our identity as Filipinos kasi nawawalan tayo ng focus dahil sa pagkawatak-watak, 'di ba, ng kung ano man, whether politically, regionally, 'di ba? Parang he called on everyone to magbayanihan at magbuklod-buklod. Hindi ba, Christian? Yun yung kumbaga nagustuhan ng lahat dito sa talumpati ng Pangulo, no? Kasi maraming nagtatanong about doon sa impeachment trial ng Vice Presidente kung ito ba ay kabilang doon sa magiging talumpati ng Pangulo. Pero as far as we know, doon sa pagre-review natin at sa panonood natin live dito, abay wala siyang binanggit patungkol doon sa pagdinig ng impeachment itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Christian, ang sabi nga ng mga political analysts rin, na hindi naman talaga nila inaasahan na banggitin ng Pangulo ang impeachment trial dahil nga may separation of powers at iba naman ang executive. So mas mabuti pa na bigyan niyang pansin talaga yung mga malapit sa bituka ng bawat Pilipino. And syempre kailangan ipakita niya na wala siyang kinakampihan, di ba? Na neutral. Kapag binanggit kasi niya yung impeachment, baka mabahiran pa yan. Mabigyan pa yan ng kulay, di ba? Yes. Tama ka dyan, Lilia, no? Pero marami nagtatanong about that. At hindi nga natin narinig yan. Okay, Christian, bilang Palace reporter, basic experience mo, nandiyan pa ba ang ating Pangulo? Ano ba usually ginagawa niya after pa ng SONA? Yung mga kinakausap pa ba na like yung Senate President or House Speaker?
On the previous SONA 2025, bago magsimula ang SONA, kung maalala natin, no, kinausap na niya yung House Speaker and Senate President kasama yung ibang mga legislative members. No? Pero ngayon, pagkatapos ng SONA, lumabas siya ng plenaryo at nakikita natin mga kawani ng House siguro yung kinakausap niya, yung iba yung mga staffs at wala tayong nakikita yung iba na opisyal yung kinakausap niya. Mga pangkaraniwang manggagawa siguro dito, Jack, no, ang kinamusta at kinamayan ng Pangulong Marcos Jr. At naka-standby yung media dito sa North Wing Lobby para sa ambush interviews pa sa mga lalabas sa bisita. Okay. Alright, naku, maraming salamat Naomi Tiburcio at Christian Bascones.